Okay, quick update lang tayo sa BTC. Walang masyadong pag-uusapan dito. Siguro isa lang 'yung ano, isa lang 'yung i-ano natin, i-point out natin dito. So, nagkaroon tayo ng ano, ng bounce. So, expected natin at least magkakaroon tayo ng some sort of recovery kasi meron tayong bullish divergence. Ito no, nakalagay pa pala 'yung bullish divergence natin dito. Yan. Bullish divergence, nasa ilalim siya ng ito no, nasa ilalim siya ng widening wedge natin, or sabihin natin pwedeng hindi siya totally nag-breakdown dito sa uh, ano natin no, sa liquidity grab area natin. Meron din tayong descending channel dito. Yan, descending channel na medyo may fake breakdown pero naka-recover agad no. So doon din natin mapapansin yung deflationary na na pagbagsak ng inflation no. So titignan natin yung news saglit no. So last ano to, last week ata to. Double check lang natin no para makita rin natin kung saan nag-start yung deflation. Hindi yan. Ito ata no? Ito ba? Oh, negative 0.1. So unang ano no, unang sign ng deflation. So July 20 ato. July 24 ba to? 11 pala, sorry, 2024 to. So July 11 tapos ngayon July 18 no. So 1 week. No, so titingnan natin dito. Alisin mo natin ulit tong economic events natin. July 11 dito. Bumagsak muna siya. Then yung mga susunod na araw puro pump. Okay, so maganda no. Alam nating bullish siya para sa BTC. Alam natin na ang deflation ay bullish para sa BTC, pero hindi natin sure kung mag-aaroon ba ng divergence no. So mukhang hindi siya nag-aaroon ng divergence sa ngayon, pero kailangan natin tandaan hindi pa ano no, hindi pa natin 100% sure kung magpa-pump na to kasi nakakita tayo ng mga ganto no, mga some sort of rejection. Saan kaya to? So kung drawing lang tayo ng basic na ano na support resistance dito sa banda dito sa area to, makikita natin meron tayong ginagamit as support dito, then ginagamit as resistance. Kung titignan natin yan sa impulse wave theory, kung sabihin natin meron tayong kasi pwede kasi maging leading diagonal to into bear market no, just in case lang pwede kasi mangyari yon, pero mababa yung probability. So sabihin natin meron tayong first wave, second wave dito. Ang second wave madalas 618, so kaya siguro tayo nag-reject dyan sa part na yan kasi meron tayong 618 golden pocket area. Okay, titignan natin ang volume saglit. Ang volume medyo okay lang yung volume niya. Hindi siya ganun kalakihan. Pero mas malaki yung volume niya kasi dito siguro. So, hindi ko masabi kung confirm breakout ba to ng ano no, ng mukhang confirm breakout naman siya no, kasi nagsusupport pa rin siya dito sa part na to. Yan, hindi pa rin siya nag-week down lang siya dito. So, may possibility na eventually i-break out niya tong 618 at ano ba dito, ma-invalidate niya yung potential leading diagonal na baka 1, 2, 3, 4, 5 to, tapos ABC correction na ganito, ABC correction, then matumuli pa baba, pero malabong mangyari yon. Okay lang. Gusto ko lang pakita na bakit kung anong tingin ng mga tao dito sa rejection dito. So most likely ang tingin niyan ay yung meron kasi tayong 618 golden pocket rejection area. Okay? Pag na breakout to, most likely mas malakas na na push no. Ang susunod na dyan ay itong area to no. O kaya baka dito pa sa mga banda dito. Okay? At mag-coincide yan sa itong descending wedge natin, widening wedge, o kaya descending channel natin no. So possibly ma-breakout niya ito no. Okay, so ano pa ba? Actually, yun lang kailangan natin pag-usapan no. So 5 waves kasi ito no, di ba? Ang basa natin dito, alisin muna natin to no. Hindi naman natin actually kailangan yan. Kasi nag-bounce na siya sa 236 no. Ito no. Yung pinag-usapan natin dito last time na importante
hindi mag-breakdown sa 236 at sa 382. So mas maganda, mas malaking chance na baka bullish nga talaga to kasi sa 236 tayo nagba-bounce. So kung zoom in tayo ng saglit, medyo balimbing na konti pero naka-recover siya pataas, no, nag-support na dito. Okay, titingnan natin sa weekly saglit. So medyo ano siya, no, medyo parang hindi pa sure kung breakdown ba to or nag-overshoot lang ba na pababa. Pero meron din kasi tayong parang maliit na support area dito, no. So anyway, so papakita lang natin, alisin muna ulit natin to. So 5 waves, no, pang ano lang, refresher lang. 5 wave counts. Ito tayo 1, 2, 3. Ito pwedeng maging number 4 na to. Okay? Pwedeng maging number 4 na to. Kaya ang tingin natin dito sa pump na to most likely baka start ng 5th wave. Okay? Na at least siguro mga 100k. Tignan natin kung ano magiging ano niya, no, magiging target niya. So maraming ways para mahanap yung target. Pwede natin gamitin ng bars pattern. Ang one wave madalas kamukha niya, hindi naman madalas, ano lang, comparable siya sa 5th wave. Ang one wave, no? So ganyan, pwede natin kopyahin, lagyan natin dito sa bottom nito. Bottom, ano ang target nito? 95k area. Pwede naman, no? Pwede. Paano naman kapag sabihin natin yung fibs? Teka, paano kabalit yung fibs? Fib retracement 3.4 tapos 1.618 ba? Tama ba? Nakalimutan ko na. Pero dapat mga nasa area ng 100k to, no? Or mga 90k ata. 1.618. Yan, no? So makikita natin 1.618 dito, no? Minimum target ng 5th wave. Actually dito rin, no? Tama ba? Or sa fib extension ba? Nakalimutan ko na yun, no? Basta dito, no? So tignan natin. Nakalimutan ko na yung ano ko, yung mga fibs ko at tsaka sa impulsive theory ko, nakalimutan ko na. Ganito ata to. Mula second wave papuntang third wave, papuntang fourth wave. Tama ba? 618 naman dapat to. So 110k, no, or 105k. So dito naman sinasabi. So marami siya, no, merong 90k sa sa fib retracement. May sinasabi dito sa 105k. So nasa area ng no, area ng 100k kumbaga dito sa mga banda dito kung saan man 'yan. Okay? Kung tama man yung ko, yung plotting ko ng fibs ko, nakalimutan ko na kasi sa impulsive theory, no. Pero madalas dapat ganun. So ito for example dapat to, no, 1.272 pero di ata umabot to. Hindi umabot, no. So sa fib retracement pala 1.27 to ang minimum, no. So pwedeng mababa yung pump pala nito, no. 80k. So expect natin siguro baka mga 90k to, mga 1.618. Excuse me. Okay. So ay lang siguro yung yung pinaka target niya kung magbe-breakout siya, no, dito, no. Magbe-breakout. Okay? Kailangan lang natin pag-ingatan. Kasi hindi pa 100% ano tawag dito, hindi pa 100% na invalidated ang potential malaking ABC correction na ganito, no, na expanded flat ABC. Hindi pa totally invalidated to, pero napakalabo mangyari. Okay? So kung mangyari man, nasa isa sa mga lowest probability 'yon. In terms of charting lang, in terms of charting, kasi makikita natin meron tayong bullish market structure. Meron tayong high, meron tayong low, meron tayong higher high. Okay? So may expect natin dito dapat meron tayong higher low ang kasunod, no? Hindi pwede mangyari to. Okay? Kaya medyo possible tong ABC correction na ganito kasi meron tayong tinatawag na expanded flat or yung irregular flat. First time kasi tayo nagkaroon ng some sort of ganito. Meron tayong low, meron tayong high, meron tayong lower low, which is bearish market structure, tapos meron naman tayong lower low, pero nagkaroon tayo ng higher high, no, which is nangyayari lang yung higher high na yon kung magbo-bull market
ng matindi or merong type of correction na expanded flat. So for example dito, no, ito bullish to, no, kunwari sabihin natin ito yung bull market na 5 waves dati. Sabihin natin big scale to na bull market, no, kunwari meron tayong 1, 2, 3, ito, no, example ABC correction na expanded flat. Higher high to pero nag lower low, no? So meron tayong 5 wave counts dito na meron tayong 1, 2, tapos ito yung 3, ito yung 4, at meron tayong 5 dito. Then after ng buong to, nagkaroon na naman tayo ng expanded flat na naman, or running flat ata to. A, B, parang flat correction lang ata to, no? Kasi mukha siyang flat na hindi naman ganong kalakihan yung higher high ni letter B. Ito kasi mas mataas to, no? Medyo malaki yung higher high nito sa starting o sa dito sa high na to, at yung lower low nito mas malaki sa low na to, no? Mapapansin natin expanded flat correction to. Okay? So may mga ganun na may possibility na baka since may ito, no, kunwari itong buong to 5 waves kasi to, no, itong 2 hanggang 3 5 waves yan sa loob. So in case na itong 5 waves na to ay tapos na, magkakaroon siya ng correction A, B, C na ganyan. So ayun yung inaalala ko, no, since tapos na tong 5 waves na to, no, ito, no, itong buong to potentially, kung tapos na tong 5 waves na to potentially, baka lang hindi ko hindi mababa lang probability nito, pero in case na mangyari, kailangan natin maging ready in just in case, kasi merong mga merong mga Mount Gox, merong mga yung binabayaran na yung mga tao, pero hindi pa actually mo ang nagbebenta yung mga tao, pinililipat pa lang sa sa mga exchanges, pero hindi pa nagbebenta. So hindi natin masasabi. Tapos meron pa tayong paparating na rate cuts na typically kapag nagre-rate cuts, nagda-dump si S&P 500, at mamaya papakita natin si S&P 500 at si Nasdaq na parang mukhang may overheating kumbaga. So ganun na. So ito, 5 waves to, up until dito. So after ng 5 waves out, magkakaroon tayo ng ABC correction. So isa sa mga hindi ko gusto dito sa structure na to mukha tong 5 waves, yung dump nito. 1, 2, 3, 4, 5. Madalas kapag nagda-dump ng correction, dapat tatlo lang. 1, 2, 3, kaso meron pa tayo isang ganito, meron tayo isang ganyan, no? Parang may sobra ng 1, 2, 3, 4, 5. Parang sobra to, no? So nangyayari lang to na 1, 2, 3, 4, 5 kapag meron tayong expanded flat or irregular flat na 5, 3, 5. So dito sa part na to, buburay muna natin itong mga kung anong pinagdodrawing ko dito. Yan. Dito sa A hanggang B, or potentially baka meron tayong inaabangan na 5 wave counts dito na ganito, 1, 2, 3, 4, 5. May mapapansin kayo, no? Since hindi pa natin nakukumpleto tong hindi pa natin nakukonfirm tong 4 tsaka 5, hindi pa natin sure kung 4 na to, pwedeng 4 na to, at papunta tayong 5. Pwedeng start to ng pa-bear market, pwede rin, hindi natin masasabi, pero yun nga, mababa yung probability. Pero may mapapansin kayo dito sa section na to, itong section na to sa 1, 2, 3 na to, ito 1, 2, 3, at itong number 3 na to na 3 waves lang dapat ang correction na A, B, C. Okay? May mapapansin kayo, nagko-coincide yan. At ang kinakalabasan, in case na hindi to 1, 2, 3 at ano pala to, tanggalin ko lang to saglit, at ABC correction pala to na malaki, A, B, C correction pala to na nag-higher high ang letter B natin. Ito yung malaking drawing, nag-higher high pala to dito para maabuo ng expanded flat correction na ganito. Drawing natin, A, B, C, higher high, lower low, pump. Okay? Mga ganun Kapag ganun ang nangyari, makaka-expect tayo baka napakalaking fake out nito.
Okay? Potential lang yun, potential. Hindi mababa yung probability sa tingin ko kasi nasa bullish market structure pa rin tayo. Okay? Wala pang confirmation nun, ando dun lang yung idea. So, ayun lang gusto ko i-point out na may potential na 5-3-5 dito pwedeng mangyari. Lalo na kahit bullish tayo, pinapoint out ko lang yung possibility ng bear market. Kasi, ito, titignan na natin ang SPX. Ang SPX, meron tayong, punta tayo ng weekly. Yan. Buray na siguro natin to, no? Ayan. At kung ano man to. Yan. So sa SPX, no, meron tayo dito, no, yung rate cut dito, tapos may rate cut din tayo dito, nag-dump to, no, at nag-dump rin to sa rate cut. So hindi pa tayo nagre-rate cut, pero mukhang overheated na to. 1, 2, 3, 4, 5, no, 5 waves. Na pwede tayo makabuo ng 5 waves, pwedeng pwede ring masabi natin, mukha tong isang buong cycle, no. Kung titignan natin sa left side, ganito rin, no, isang buong cycle. Ito, no? Isang buong cycle. No? Tapos, bear market, A, B, C. Ito, flat correction to ulit, no? A, B, C, pump. So, titignan natin sa left side. Ayan, no, tama. Ito yung sumunod na bull cycle. No, bull cycle, multi-year bear market. Okay? So, papakita ko lang na yung B niya ay higher high, yung C niya lower low. Ayan. Makita natin, higher high ang B, lower low ang C. So, ito prime example ng expanded flat correction to. So, maraming tao dito na napepeke. Ito. Makikita rin natin, dun din natin makikita yung mga head and shoulders pattern. No? Zoom in tayo, head and shoulders pattern, no? Meron tayong shoulder, meron tayong head, meron tayong shoulder, dump. Okay? So, ganun yung mga reversal pattern, no, kung paano nangyayari, paano nakikita sa mga impulsive theory, paano nakikita sa mga correction, no? So, ito na ABC correction, tapos pump, no? Pump ulit, isa na naman bull cycle. Tapos mag-aaron tayo ng normal na flat correction lang na 1, 2, 3 lang na ganito, na sabihin natin consolidation lang na pa horizontal. Tapos meron ulit tayo bull market. So ito, ang tanong dito, ito na ba itong buong bang ito ay bull market na ba na ito, or ganito ba kahahaba ang ipapump ni SPX, no? Mahaba to, no? Mahaba, no? Yung mga yan, no? Mga tipong 1942 hanggang 2 dekada lagpas, no? Ito. Tama ba? Ang dekada ba, no? Decade, no? 20 years nga, tama. 2 dekada. 75. Ito, 2 dekada at kalahati. Ito, 2009 hanggang 20, malapit na rin to, no? 2024, no? So, almost 1 dekada at kalahati, no? So, possible bang dito siya matatapos, or meron pa bang extra 5 years to? Extra 5 years siguro hanggang 2029, hindi natin sure. So baka ganit ito, sure na medyo nasa around na ng first wave tong area to, no? At dito makikita natin yung parang medyo may pagka-parabolic niya. Okay? So dito makikita natin, no, sa COVID dump to, kasi ito may COVID dump dito, no? So meron tayong 1, 2, 3, malaki to, no? Malaking pump to. 4, tapos ito sa loob ng 5, madalas sa 5 nakakita tayo ng ending diagonal. Ang ending diagonal nagko-consist madalas ng 5 waves sa loob. At yung 5 waves na yun, pwedeng kahit anong klaseng triangle, kahit anong klaseng mga weakening pattern. For example, dito sa galaw na to, meron tayong some sort of rising wedge. So may possibility na meron tayong 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan na ba? 1, 2, 3, 4, 5 na ba to? At magbe-breakdown na to into new bear market na multi-year bear market. Hindi natin sure. Pero kung titingnan tayo ng yung basic charting, kung hindi weekly to, sabihin natin mga daily lang siguro, or mga hourly lang to, itong itsurang ganito basic na
na weakening pattern, no? Na hindi na siya yung explosive na tipong, ito makikita natin, no, medyo pahina yung pahina yung pag-pump, no? Medyo kailangan natin mas maraming oras para mag-pump ng pahina. So ito, mabilis na pump, mabilis na dump. Mabilis na pump, medyo humihina na yung pump, humihina na rin yung pump. Humihina yung dump, humihina na rin yung pump. Okay? No, ito, kailangan natin ng ilang araw dito. Month na October 30 hanggang March 30 siguro, no? Kailangan natin ng 6 months para makapump na ganito. Mula dito hanggang dito. Ito medyo mabagal din to, no? So, makakita tayo ng some sort of weakening pattern. Okay, sa Nasdaq ganun din siguro, no? Baka ganito to. Na baka may rising wedge din tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5. Makikita natin, no? Nagre-reject siya, no? Dito rin nagre-reject siya of some sort. Kaso masyado maliit nga lang para makita. Yan, no? Medyo nagre-reject rin siya, no? So hindi siya exactly nagbe-break out. Hindi rin siya exactly nagbe-break out. Doji candle sa or spinning tops. Ito, no? Weakening sign to, no? Or more like indecision to. Itong sign na ganito. Indecision. At madalas ang itsura niyan, green candle, doji candle na ganyan, at ang sumunod red candle. Madalas itong gantong pattern na to reversal of some sort. Okay? So, isa pang example, pwede nating ma-check kung humihina ba si Nasdaq. Kunwari, kailangan natin tignan si RSI. So, pag nakakita tayo ng some sort of bearish divergence, wala pa naman, no? Wala pa naman. Kung titingin tayo sa daily siguro, so ina-expect ko siguro mga banda dito, no? Mula dito hanggang dito, tapos magkakaroon tayo siguro ng ganito, ganyan. Hindi ko sure, pero titignan natin sa daily kung meron man. So medyo malayo pala ito, no? Pero meron tayong some sort of bearish divergence dito. So ito na, tatanggalin ko lang ito saglit. Ito, meron tayong bearish divergence dito. Ayun, bearish divergence. Bearish divergence. Nag-dump na. Ito, nag-dump na dito. Ito. At tumuloy pataas ulit. Okay? So meron tayong reaction ng bearish divergence dito na nag-dump, no? So nag-pump na ulit, naka-recover na, pero dito ulit meron tayong bearish divergence. So pwede natin ma-argue, tama, hindi na pala pwede, tama, ito lang pala, no? So ganyan, no? Bearish divergence ulit, then expect natin babagsak to. So ngayon ang tanong, kung itong bagsak ba na to pahinga lang ba o baka reversal, no? Kasi na-meet natin tong end, potential end hindi yung sinasabi na ending talaga siya, no? So gusto ko lang kayo mag-i-aware dun, no? May possibility baka may kakaibang mangyari, no? Kasi lalo na parang may divergence sa no? Sa pa-bullish dapat tayo, or more like sa tingin ko masyadong maaga yung pa-bullish natin kasi, no? Ayun yung problema ko. Parang sa tingin ko masyadong maaga. Nagpump tayo ng medyo hindi pa nararamdaman ng mga tao yung malakas na pain, max pain ng inflation at yung pagbagsak ng inflation rate. Kasi may yung adjustment period yun, no? Ito, no? Ano tong drawing na to? So dito sa mga eto, no? Kapag nag-aaron tayo ng ganito, ng ganyan, ng rate cut, kaaron tayo ng dump, no? So since meron na tayong deflation dito sa part na to, dito sa mga month na to, medyo kinakabahan ako diyan, no? Kasi to, no? Pagbabago to, no? Madalas kapag may nakikita tayong pagbabago, doon nagda-dump si SPX, no? Pagbabago, dump. Pagbabago, dump. Ganun din naman yung no? Yung ito dapat tumataas yung interest rate. Pero nagpa-pump. Pero kailangan natin tandaan, itong pump na to part ng correction. No? Ito, dito dapat tayo nagpa-pump, no? Sa mga stable. Makikita natin,
medyo tataas, magdadalawang isip rin, nagkakaroon ng mini bear market dito, pahinga, no? Makikita natin yung consolidation. Okay? Dito sa pagtaas ng interest rate na to. Okay? So sa mga kakaibang galawan, eto no, medyo pataas no. Ang dami nating dump, pump, dump. Tapos isa pump, tapos isa na naman dump, no. Malalaki tong mga galawan na to, no, kasi malaki rin yung galawan ng interest rate. No? Tapos doon ulit natin makikita yung stable ulit. Makikita natin na free pump, no? Free pump sa mga stable prices, no? So pwede natin ma-expect din dito, since stable ang prices dito, free pump pa rin to. Free pump, no? So makakana ba tayo ng stable prices sa mataas na region? Ito, no? Medyo stable yung ang interest rate dito, free pump, no? Free pump hanggang sa correct, no? Or mag rate cut, no? So dito, kapag nag-rate cut, ano may expect natin? Ito na i-drawing ko na agad, no? Baka ganyan rin ang mangyari. Okay? So let's siguro update natin, no? Yung gusto ko lang ipakita, no, na baka masyado tayong overly positive, no? Kasi sa tingin ko baka fifth wave lang yan, no? Di ko rin sure, no? Parang first time kasi ni BTC may experience to, no? Excuse me. Naubusan na ako ng ina at nangangatay yung lalamon ako. So, siguro update natin. Ingat na lang sa trades, no? At di natin na-check si DXY. Si DXY, nagsusupport pa rin naman, no? Yan. Okay. Okay, yun. So, ingat sa trades, GG's boys. Yun lang.